Posible nga ba na itong Strong Group Athletics ay bubuo ng sarili nilang team at sasali na dito sa PBA? Ang unang balita kasing lumabas dati, baka daw itong Strong Group ang bibili dito sa Terra Firma Jeep. Pero ito'y mukhang hindi natuloy at ngayon naman ang sabi ng iba, baka ang mangyari, ang bibili naman daw nito ay itong si Northport Batangpier. Pero sa ngayon, sa tingin ng iba, baka ang mas magandang gawin na lang nitong Strong Group Athletics ay magbuo sila ng sarili nilang basketball team. Dahil nakita naman natin na malakas naman talaga itong Strong Group pagdating dito sa pagpili ng mga talents nila. At kung pag-uusapan naman natin yung budget, wala namang duda na kaya nitong Strong Group Athletics na bumuo ng sarili nilang basketball team. Kung mga NBA players nga ay kaya nilang bigyan ng sahod para maglaro doon sa mga international competitions na sinasalihan nila, ano pa kaya itong PBA? Kaya hindi na nakapagtataka, nakakayanin talaga nitong Strong Group. Ang tanong na lamang ay kung paano ang gagawin nitong Strong Group Athletics, kung sila may magbubuo na sariling team o kung sila ay sasali dito sa PBA. So yan ngayon yung pinag-aaralang mabuti sigurado nitong kanilang management at pati na rin syempre ng PBA Board of Governors. Ang gusto kasi ng PBA ay meron ng bumili dito sa Terra Firma at sigurado ko maski na dito sa Blackwater at Northport. Pero yung iba naman ang gusto ay magdagdag ng mga teams dito sa PBA. So iyan ngayon ang magiging tanong kung ano ang magiging mas magandang sitwasyon para dito sa PBA. Kung may bibili ng mga teams katulad ng Terra Firma at Northport or kung magdadagdag sila. At yan papasok sa eksena itong Blackwater, itong Strong Group Athletics at malay natin baka pati na yung iba pang mga kumpanya. Ang isa pang balita ngayon ay tungkol dito sa PBA draft. Dahil lang usap-usapan daw ay baka kukonti yung sasali ngayon dito sa PBA draft ng mga tinatawag na high quality players. Dahil baka ang karamihan dyan ay ayon dito sa mga reports na lumalabas, magdesisyon na lamang na lumipat dito sa Japan B-League, sa Korea o kaya naman sa Taiwan. Hindi na nakapagtataka yan dahil ngayon sigurado alam na ninyo na marami dito sa mga teams talaga o yung mga players ay nagdedesisyon na subukan yung kanilang karera dito sa abroad dahil syempre mas malaki naman ang kita dyan. Hindi naman natin masisisi yung mga players kung yan ang pipiliin nila dahil syempre parang tayo rin yan na syempre kung saan mas maganda yung ino-offer na salary at mas maganda yung trabaho, syempre doon tayo. Dahil syempre future ng pamilya, future ng tao ang nakasalalay dyan. Kaya naman hindi natin masisisi yung mga players kung ganyan ang gusto nilang gawin. Kaya nga si Coach Tim Cone sinabi na hindi nila hinahadlangan yung kagustuhan ni Jamie Malonzo na maglaro sa Japan. Kaya nga ngayon mukhang ito ang pinag-iisipan naman ng PBA syempre kung paano nila mapipigil yung pag-alis ng mga top players. Dahil syempre kung hindi sasaling magagaling na players dito sa draft, sa bandang huli, ang maapektuhan din yan ay PBA dahil hindi naman habang panahon makapaglalaro itong sila Junmar Fajardo, Scottie Thompson at yung mga stars ng PBA ngayon. So iyan ang pinag-iisipang mabuti ng Board of Governors kung paano nila ma-attract yung mga main talents. Siyempre, ang pinakamaganda dyan ay gawin nilang mas competitive yung liga at siyempre, taasan yung salary. Ang problema nga lang, sa totoo lang, mahirap tapatan yung mga ino-offer ng Japan at South Korea dahil syempre mas malalaki yung mga kumpanya doon. Kaya iyan ngayon yung pinagsabihin na nating pinoproblema nitong PBA pagdating sa PBA draft. Napag-uusapan naman itong mga team sa PBA, itong San Miguel ay naghahanap pa rin daw ng point guard na pwede nilang ipalit dito kay Wami Tiongson. Sa tingin ko dapat palitan na talaga to ng San Miguel dahil na-expose dito sa finals yung kahinaan ni Wami Tiongson dito sa opensa pati na sa depensa. Ibig sabihin hindi ito reliable. So dapat ay tumingin ng San Miguel ng ibang point guard na pwedeng pumalit kay Wami. Sa tingin ko marami dyan. Unang-una of course itong si Chris Banquero ng Meralco pwede yan. At alam din natin itong sila Cedric Barefield, yun nga lang nasa kampo yan ng MVP group. Itong si Mikey Williams, kung willing ang San Miguel na mag-take ng risk kay Mikey, magandang option yan. Nandyan din itong si Mark Nonoy. Although sabi nga nung iba, baka itong si Nonoy parang si Wami Tiongson din. Masyadong nakafocus sa opensa. Kaya maraming mga ibang guards yan. Si Tyler Tio siguro pwedeng kunin niya ng San Miguel
Dahil isa rin yan doon sa mga high IQ na mga point guards dito. Kaya mukhang yan ngayon pinag-aaralan ng SMB. Pagdating dito sa mga guards na pwede nilang ipalit dito kay Wami Tiongson. Sigurado naman ako na baka bibigyan pa ng isa pang pagkakataon si Wami. Pero kung Grand Slam talaga hanap ng San Miguel, baka kinakailangan na nilang palitan nito si Wami Tiongson at maghanap sila ng isang mas reliable pagdating dito sa depensa at sa opensa. Ito si Chris Cross, 40 years old na at kaya naman niyang maglaro ng 30 minutes sa finals at playoffs. Pero, syempre, alam natin, kinakailangan nila siguraduhin na meron silang ready na kapalit naman dahil hindi pwedeng habang panahon nagre-rely sila dito kay Chris Ross. Kaya ayan ngayon, yung pinag-aaralang mabuti nitong si Coach Leo Austria kung paano niya aayusin itong lineup ng San Miguel Beer para masiguro na yung kanilang point guard situation naman ay magiging kumpleto na at hindi na ito yung magiging problema pagdating dito sa darating na bagong season ng PBA. At ang huli nating balita ngayon, itong Barangay Ginebra ay pinag-aaralang mabuti kung papasok sila sa isang transaksyon kasama ang Converge Fiber Xers. Dahil ang Barangay Ginebra, posible sa tingin ko na kunin nila o subukan kunin itong si Jeyo Ambohot para yan ang kanilang maging sentro. Dahil yan ang sa tingin ko babagay dito sa Barangay Ginebra, lalo na kung naghahanap sila ng isang player na pwedeng magamit bilang stretch 4. Dahil ito si Jeyo Ambohot, alam natin, isa yan dito sa mga magagamit talaga ng Ginebra, lalo na at ito nga si Jamie Malonzo ay wala na. Pwede rin na subukan kunin ng Barangay Ginebra ito si Pau Havillonar dahil isa pa yan dito sa mga big men na talagang masasabi natin na isa doon sa mga mahuhusay na pwedeng magamit ng Ginebra pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang frontcourt dahil lalong numipis yung lineup ng Ginebra nung nawala ito si Jamie Malonzo. Bago pa umalis si Malonzo, pinoproblema na ni Coach Tim Cone kung paano magmamatch up dito nga sa San Miguel dahil wala silang pwedeng pantapat dito kay Junmar Fajardo. At of course, ngayong wala na si Malonzo, lalong naging problema yan. So kung makukuha nila si Jeyo Ambohot, at least sa tingin ko magkakaroon sila ng isa pang player na pwedeng magamit na kahit papano magbibigay ng sabihin natin problema sa depensa dahil ito ay may 3-point shot. Yung laro nitong si Jeyo Ambohot, 6'8 siya pero ang laro sa perimeter so parang si Isaac Akgo. Kung magkaroon ng mga big men na may perimeter scoring, itong Barangay Ginebra, malaki may itulong yan dito sa kanilang roster. Kaya sa tingin ko pwede itong gawin ditong Barangay Ginebra. Ang tanong na lamang siguro kung sino naman ang pwede nilang i-offer dito sa Converge na siyang magiging sulit na kapalit naman para dito kay Jeyo Ambohot if ever nga or kaya itong si Pau Havillonar. Binabati muna natin ang ating mga regular na nakikinig at nanonood katulad ni Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Ireneo Salangsang, si Dalmacio de Guzman, si RG Bueno at Dalina family, si Katsakino Dukusin, si Enju, si Dexter Domer, Michael D, Anthony Alon at ang iba pa. Pati na rin si Ireneo Salangsang.